Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay gagawa ng video para masagot po yung mga katanungan ng marami na saan po ba talaga mapupunta yung kaluluwa ng tao pag siya po ay namatay. Katanungan ko rin po ito nung una, nung hindi pa ako nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero ngayon, na-discover ko po ito. Gusto ko pong i-share ito para marami po ang makaalam ng kasagutan. Ang una po nating sasagutin na katanungan dito, yung mga Old Testament na mga tao simula kay Adan papunta kay Jesus Christ, saan po ba napunta yung kanilang kaluluwa? May dalawang lugar po na nilagay sila ng Panginoon. Ito po ay ang hell para sa mga hindi sumusunod sa Panginoon, tulad ng nakasulat sa Luke chapter 16 doon sa rich man na hindi talaga siya sumunod, hindi siya tumutulong. Sabi ng Panginoon nung namatay siya, sa verse 23, and he lift up his eyes being in torment. So nasa hell po siya, and in hell he lift up his eyes being in torment. Pagkagising na, nandun na sa impyerno. Yun po yung mga hindi sumusunod sa Panginoon. At yun naman po mga sumusunod sa Panginoon, tulad ni Lazaro, ay sa paradise din po siya napunta, sa Abraham's bosom. At isa pang account na nasa paradise po napunta yung mga Old Testament, itong sabi ni Jesus Christ sa isang kasama niyang napako sa cross, na sabi niya, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Sabi ng Panginoon sa verse 43, and he said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. So nandun po yung mga sumusunod sa Panginoon, sa paradise po napunta. At nung namatay na nga yung Panginoon dito, kinuha niya po kinuha niya po yung nasa paradise, dinala niya po ito sa heaven, yung mga Old Testament saints na sumusunod sa Panginoon. Yun po, doon na po sila sa langit ngayon. At yung mga nasa hell naman po ay nandun sila sa ilalim ng lupa, sa hell din po sila hanggang ngayon. Yun po ang sagot doon sa mga Old Testament ng mga tao. At dito naman po tayo sa New Testament. Galing po dito sa Panginoong Hesus, papunta sa atin ay mayroon na po itong 2,000 years. So marami na po yung namatay. Dalawa din po ang lugar na pupuntahan. Ang hindi manampalataya dito kay Jesus Christ ay sa hell din mapupunta. At yung mga mananampalataya naman po ni Kristo ay diretso na po sila sa heaven. Hindi na po sila dito bababa sa paradise, kasi nga po ay namatay na po yung Panginoon, yung pambayad sa kasalanan natin. Perfect na po yung pambayad na sa kasalanan natin, yung dugo ng Panginoong Hesus. Kaya nung namatay po ang mga disipulo, yung mga nauna na mga disipulo, ay sa heaven kaagad sila. Ang nasulat naman ito doon sa John chapter 14, na ang sabi ng Panginoon na in my Father's house are many mansion, I go and prepare a place for you. So i-prepare ni Jesus Christ yung place nila doon nung namatay ang Panginoon, para pag sakaling mamatay man sila or balikan sila ng Panginoon, may lugar na sila doon sa langit. Yun po. At sa mga dito naman po sa kay Pablo, sinabi niya rin po na pagka siya ang namatay ay didiretso rin po sa presence ng Panginoong Hesus. Hindi na po siya bababa dito, dadalhin sa paradise, kasi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, ang sabi doon ay we are confident. So siya mismo nasabi, we are confident sa verse 8, I say, unwilling rather to be absent from the body and present with the Lord. So pag namatay na po yung tao, yung body niya ay
ibababa sa lupa, ililibing sa lupa, at yung kaluluwa niya ay doon na sa presensya ng Panginoon. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taong mananampalataya ni Kristo. So yun po ang sagot doon. At kung ikaw po ay hindi nampalataya sa Panginoong Hesus, dito rin po yung baba mo sa impyerno pa rin, kasi hindi ka nanampalataya doon sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa cross, nga siya na yung nagbayad ng kasalanan nating mga makasalanan. Kaya hindi pa po huli ang lahat, hindi pa po tapos itong grace period, hindi pa po dumadating yung rapture. Ang aking dalangin na sana yung lahat ng mga nakikinig o nagbabasa ng Bible, na manampalataya na po kayo sa Panginoon habang hindi pa uli ang lahat. Sasampalatayaan niyo po yung ginawa ni Kristo, na siya yung namatay, nailibing, nabuhay muli sa ikatatlong araw. At yun, kung yun ay sinampalatayaan ninyo, sa araw na yan mismo makakatanggap ka ng everlasting life. At pag sakali man namamatay ka, ay didiretso agad sa langit yung kaluluwa mo. At kung dumating man ang Panginoon, nabuhay pa tayo, dumating man ngayon ang Panginoon, sabi ng salita doon sa Bible, sa sulat ng Apostol Pablo sa Thessalonians chapter 4, na kung sakali man nabuhay tayo na bumalik ang Panginoon, ay dadalhin niya rin po tayo doon sa langit. Dito sa verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So yun ang maunang kukunin ng Panginoon sa rapture, yung mga namatay na, na katawan, idadalhin niya po, i-resurrect niya po, dadalhin sa langit, kasi nandun na po yung kaluluwa naghihintay sa atin, at doon po i-reward lahat ng mga ginawa natin. At kung tayo naman po ay buhay, sabi niya sa verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord. So yun po, kung dumating man po ang Panginoon na tayo ay buhay at manampalataya tayo kay Kristo, siguradong doon tayo sa langit papunta para sa rewarding sa lahat nating ginawa. Yun po ang gagawin ng Panginoon para tayo ay tatanggap ng reward doon sa judgment seat of Christ. So dito na po ang ating kaluluwa pag tayo po ay namatay na may Kristo sa ating buhay. At nuwag ko po yung mga walang Kristo na hindi nanampalataya, nag-reject po doon sa ginawa ng Panginoong Hesus, sila po ay matatawag na Antichrist, at sa impyerno po ang punta nila. Kaya habang hindi pa huli, ay manampalataya na po tayo sa ating Panginoong Hesus. At marami pa sanang pwedeng explain dito, pero susunod na video naman po ito. Ang sinagot lang po natin ay yung saan mapupunta yung kaluluwa ng namatay na. At sana po ay may na dagdag na kaalaman po doon sa mga hindi po nakakaalam. Maraming salamat po. To God be the glory.